So alam niyo po ba na kung saan, kung wala po ang cross at wala po na resurrect, kung papansinin ninyo, ang Panginoong Jesus o ang Ama nating sa langit, ang kanya pong plano is, when man fails, may plano na siya kaagad. Hindi siya nabigla sa pagkakamali ni Adan. Amen? May plano na siya kaagad na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak. If you will read the Bible, in Book of Revelation, the Bible says, from the very foundation of the earth, the Lamb was already been slain. Amen? So noon pa man po, sa kaisipan ng Diyos, na dahil mahal na mahal niya tayo, sa pagkakamali ni Adan, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ganon din sa atin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung kaya po, ganoon na lamang ang pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man po ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi po doon natapos na buhay ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay nagpahayag na mabuting balita na kung saan ang sabi nga niya, siya ay dumating para sa lahat. Amen? So sino man po tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So yung buhay po niya sa ministry na 3 years, sa buhay po ng kanyang dito sa lupa, ang pagmi-ministry po niya is lasted only for 3 years, ay pinahayag po niya kung anong klaseng ama ang meron tayo. Amen? So ipinakita niya sa atin na ang Diyos ay hindi malupit. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mabuti. Kaya po, ang sabi sa Romans, while we were still sinners, Christ died for us. He demonstrated His great love for us all, that while we are still sinners, Christ died for us. Amen? Di po ba napaka-good news nun? So without Him dying on the cross, at yun po ang sineselebrate natin bukas. Amen? At naniniwala ako na ang pinaka gusto ng Panginoon ay hindi lang ang kamatayan ng Panginoong Yesus, kung hindi ang bigyan tayo ng bagong buhay. The new you. The new creation na nais niya sa atin. Because without Him dying on the cross, without Him buried and rose again, wala pong tinatawag natin na tagumpay. Kaya nga sabi, di ba, if you preach the gospel, preach the resurrected Christ. Amen? The Christ that has power, that even death cannot hold Him. Amen? Yun po ang Kristo na meron tayo ngayon. Hindi po yung sa wala, sa meron. No, hindi po ganun. Amen? So ang Kristo na meron tayo ngayon ay napaka-powerful. Even death cannot hold Him. Even the tomb and the whole earth shook, you know? Amen? And the veil tore into two. That's why, can't you see, even when Jesus came into our lives, that the veil tore into? Hindi niyo po ba nakita sa buhay natin yon? Dati, ang kasalanan sa atin hindi natin makita. I don't know with you guys, but for me, dati yung mga ginagawa ko, hindi ko nakikitang kasalanan. But when Jesus came into my life, and the veil torn into two, suddenly when I saw those things, hindi tama ito. How come? How come? Because your eyes were opened. Because the veil now na humaharang sa atin to see the holy of holy place ay hindi natin makita. So ang mga kasalanan, hindi kasalanan dati sa atin. Parang normal walk of our lives lang. But when we receive Jesus sa ating buhay, ano po nangyari? Bakit mo nakikita na mali na yung mga bagay na yon? Because you have been entered in the Holy of Holy. Amen? Nung namatay pa lang po ang Panginoong Yesus, nung panahon na yon, at nung siya'y muling nabuhay, the Bible says, we are resurrected with Him. And not only that, hindi kanya iniwan sa ere when you have been resurrected, bahala ka na. No, ang sabi niya, we are also seated at the right hand of the Father. As Jesus is in heaven, so are we in this world. That's why the Bible says, greater is He who is in me than he who is in this world. Alam niyo po, ang mga pangaral na ito, tunay nga po na paulit-ulit na lang natin naririnig. Amen? But we need to hear it more and more.
Kasi po, ang binago sa atin, the new creation na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay nasa loob. At yung mga bagay na yun na nandito sa loob natin, ay kailangan na lumabas. But sometimes, it's hard for us to demonstrate or to showcase the new creation in us because in the middle of this body, there's what we call soul. So this soul ay hindi naman po nabago. So when we got born again, ang isip natin, ang alaala natin, hindi naman po nawala, di ba? Hindi naman tayo nagka-amnesia. Actually, naglalaban pa nga sa ating puso noon kung magpapatawad tayo o hindi dahil nandun pa yung sakit na ating nararamdaman. In other words, ang soul po natin ay hindi na bago. But our spirit has been reborn. That's why we called it born again. There's a rebirth of our spirit. Now our spirit can see the goodness of God. Why? Because of the new heart. You remember last time, we have this new heart. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo to, when we say new heart, gaya po ng sinabi ko sa Bible study natin, kasi po ang puso, kung titignan nyo ang tao, kahit kumpleto ang kanyang organ, without the heart, ano po mangyayari sa tao? Sagot po kayo. Ano po mangyayari? Ang gagaling nila. Sigurado kayo? Pag hindi na nag-function ang puso, mamamatay? Amen, no? Kaya nga pagka nagkaroon ng breakup, gusto ko nang mamatay. Kasi wala na yung tinitibok ng puso. Amen? Walang life. Amen po ba? Nakaka-relate po lahat doon, no? Pagka gusto ko na mamatay, naghiwalay sila, ayoko na mabuhay. Amen? Bakit ganoon? Because, ramdam mo dito sa iyong puso. Amen? So kaya pag wala ang puso, walang buhay. So when God gave us a new heart, as we studied last week, ang ibig sabihin nun, meron na tayong bagong source of life. And the Bible says, whom we receive is the one who give us life. Actually, He's the life. Because the Bible says, the life that I now live, I live in the body, I live by faith in the Son of God. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Amen? So kung titignan po natin, yun ang ating bagong buhay. So sa bagong buhay, hindi pwedeng the same source ang pagkukunan niya. Amen? So there should be a source of life na mag-fit doon sa bagong creation natin. Amen? And that's the heart that God gave us. It's Jesus, it's our heart. That's why you're always saying in your life, Jesus, be the center of my life. Actually, He is the center of your life because He's the source of everything. That's why God says, apart from me, you can do nothing. Amen? So we have this new heart that beats for the Lord. Ang source nito ay siya lang. That's why we will always overcome. The being overcomer ay nanggagaling lahat po sa kaunawaan na meron kang bagong puso. Amen? Sino po may bagong puso na dito? Hallelujah. So hindi po natin sinasabing pinalitan, binaypass tayo, hindi po yun. The Bible says, in our spirit being, there's a source where this life coming from. Amen? And that is Jesus. Amen. So new creation. In 2 Corinthians 5:17, ulitin lang po natin, therefore if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior. So the moment we believe in Jesus, the Bible says, hindi pa siya namamatay, hindi pa nasusulat itong mga letter of epistles, nandoon na ang pangako ng Panginoon. Si John at si Paul, hindi sila nag-meet. Just to, for your information. Ang na-meet lang po ni Paul ay si Peter at si James na kapatid ni Jesus. Hindi niya na-meet si John. But when you read those letters, they are not contradicting each other. Amen? Hindi naman din niya basis si John. No. Amen? Hindi pa po nalathala noon when Paul is writing those letters. So could you imagine, ang sinasabi niya, therefore if anyone is in Christ Jesus, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior. It mimics John 3:16, right? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever so believe in Him. Whoever so believe in Him, whoever put his faith in Him.
will have eternal life. And as we studied in our gig, di po ba, the eternal life is to know Him. The eternal life is to know God. You cannot know God without you being born again in spirit. Why? Kahit hanapin mo ang Diyos, without you being alive in the spirit, you will never find God. You cannot connect with Him. Amen? That's why when we got born again, dun po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. He is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. Sabihin natin Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come because spiritual awakening brings a new life. So alam nyo na next week, brings a new life. So in your new creation, there is new heart, there is new life. But there's also in between that would connect the two. Without that desire, you will not be happy with your Christian life. But with that desire, you will be happy in your Christian life. That's why God is so good. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya kailanman nagkulang sa atin. So our former nature, pag sinabi natin po na ganoon, the sinful in nature, sinful in nature tayo dati because of Adam, right? And we got born again. Now we recreated in Christ. Now we're no longer sinful in nature, but godly in nature. Yes, we are godly in nature, but we are not God. Because we are partaker of His divine nature, as in the book of Peter says. So we can be like God. God in His holiness, because He made us holy, not by our works, but because of His divine intervention sa ating pong buhay, because of His grace. Kahit ano pang sabihin mo, pag tinignan mo ang katabi mo, God says He made that holy. Amen. The question is, yun yung sinasabi natin minsan, kaya hirap natin paniwalaan kasi hindi natin nakikita sa labas. Amen? Because I'm telling you, there is also in between. There is this soul. Amen? Amen po ba? So naunawaan po natin. So former nature natin is no longer with us. Because ang sabi ng Bible, the old has gone. Everything becomes new. Amen? Inawit pa lang natin kanina. Ang sabi natin, the old has gone and the new has come. Tama po ba, no? Inawit natin kanina. So yung bago natin po nilalang ay na kay Kristo Jesus. Ang sinasabi lang sa atin, do not focus doon sa ating old nature. Na kung saan na sinasabi, tao lang kasi ako, talagang hindi ko kaya sa akin sarili. Talagang hindi natin kaya sa ating sarili. That's why God came. Because kung kaya natin, wala nang mamamatay para sa atin. That's obvious and logical, right? That's obvious kasi kung kaya natin, bakit ba siya darating? Para tayo ay saved. Of course, we all knew that we cannot do it on our own. Amen? Kahit ano man na mag-gain mo sa mundo, without Him, it's nothing. The Bible says, even if he gained the whole world, what profit a man if he loses his only one soul? Amen? Paano niya matatawag na malulus niya ang kanyang soul pag kaya na nakadikit doon sa tinatawag natin na worldly mindset? Amen? He will not be happy. Glory to God. So, focus po tayo kay Kristo sa ating bago nilalang. Focus more on Jesus and you will see the new creation in you. Kung sino talaga yung bagong nilalang ng Diyos sa atin. When you focus on Christ. Amen. At tandaan nyo po, bakit hindi na natin kailangan alalahanin yung past? If you believe that you are a new creation, anyone that is been born, wala pong past yan. Nung ikaw ba'y pinanganak sa mundo, meron ka na bang nakaraan? Ba, hindi sigurado. Nung po ba tayong pinanganak na sanggol, meron na tayong nakaraan?
Wala, di po ba? So ganun din ang sinasabi sa atin, the simple nature is no longer existing in us. Kaya walang alaala nun. That's why the Bible says, I remember your sin no more. Kasi wala na sa atin yun. Wala tayong nakaraan in our new creation. Sino ang pinanganak na meron ng nakaraan? Ba, reincarnation, no? Amen? Wala, di po ba? Lahat tayo hinubog ng mga kaisipan nung tayo po ay pinanganak. Empty ang ating memory. Kaya tinuturuan natin ang ating mga anak, ako ang tatay mo, ha? Hindi yun. Di po ba? Amen? Amen po ba? So wala pong nakaraan. So wag na tayong mag-focus doon sa ating nakaraan. Na parang ang dumi-dumi ko, ganito ako noon, ganito ako ngayon, o ganito ako noon, ang sama-sama ako noon. No? Pag naisip mo yon, you appreciate God mas mainam. Amen? So wala nang nakaraan. So with this new creation comes new heart, new life, and in between is the new desire. Amen? So meron na tayong bagong desire. Hindi nyo lang nakikita yon. The more we believe that we have a new heart, new desire, and new life, the more the new creation in Christ will manifest in our lives. Kapag pinaniwalaan mo ang isang bagay, magiging sistema ng iyong pamumuhay. Pag sistema ng iyong pamumuhay, kahit hindi mo na iisipin kung ano yung gagawin, lahat ng iyong ginagawa, manggagaling doon sa iyong paniniwala. Amen? Gusto mo bang gawin ang bagay na hindi mo pinaniniwalaan? You don't want. Amen? Kasi anong tawag doon? Anong tawag doon? Bihag. Amen? Palagay ko, halimbawa po meron nakakulong, sasabihin nila na magwalis ka kahit na inaantok na. Ayaw niya. But because he is a slave or is a prisoner, wala siya magagawa. Tama po ba? So ayaw natin. Amen? Ayaw natin ng ganoon. Huwag na po natin ituloy. Di naman pala kayo sang-ayon. Amen? Ayaw po natin ng ganoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So the more we believe, the more we will see the manifestation of the new Christ, new creation in Christ sa ating pong puso at sa ating buhay. And don't you know, our new heart complements our new desire. Hindi po nagko-contradict ang dalawa. So yung new heart natin, laging kino-complement ang new desire natin. So the moment we got born again, nagkaroon tayo ng bagong desire. At alam niyo po, yung desire na yon, kung susuriin niyo po, the moment you accepted Christ in your life, kung pwede kong itanong, ano yung unang lumabas sa iyong bibig? Bukod dun sa Lord, tinatanggap kita sa aking buhay, tapos may kasunod yun for sure. Ano sinabi mo? Hindi ko nagagawin yun, Lord. Gusto ko lang purihin ka, Panginoon. Hindi ako magmimiss dito, Lord. Ikaw lang ang buhay ko, Lord. Right or wrong? Why? You have that desire the moment you get born again. That's the desire that we have. At yung desire na yon, kailanman hindi nawawala. Because it's part of our new creation. That's why, kahit na matagal na, namimiss mo pa rin. Minsan, pagka nag-iisa ka na, kahit na marami na tayong pera, amen? Parang wala maraming pera dito. Marami na tayong pera, marami na mga pangangailangan natin na po-provide ng Panginoon. Di po ba kahit na nandoon tayo sa mga bagay na ganoon, pag mag-isa na lang tayo, naiisip natin, how come? Amen? Because there is in us na nilagay ang Panginoon na kung saan lagi po yan nagko-communicate sa Kanya. Amen? Glory to God. So, hindi man po natin napapansin, akala natin nawawala, hindi po nawawala ang desire na yan. Maaring minsan, hindi lang natin ramdam. Dahil yung desire ng lumang tayo na hindi naman dapat natin na inaalala because it's no longer part of us, amen? Yun pa rin ang gusto nating gawin na desire. Kung anong dinidesire mo dati, gusto mo, ganun pa rin. But there's a new desire that God put in our heart. Amen? In this new creation.
Amen? Yung desire na yon, hindi natin nakikita minsan because nangingibabaw yung ibang desire. Hello? Amen? So ano po yung desire na to? Our new desire is to please God by giving Him glory. Ano man ang binigkas mo noon, kapatid, I assure you, you will fall into this statement that you want to please God sa buhay mo. That's why you're saying, Lord, hindi ko na gagawin yan. Lord, simula sa araw na ito, simula ngayon, Lord. Simula ngayon, Lord. Hindi ko na uulitin yun, Lord. Kinabukasan, nagawa mo ulit. Lord, di ko pa rin uulitin, Lord. Ginagawa mo na naman ulit. Di ko na talaga uulitin, Lord. Bakit lagi mong sinasabing di mo na uulit? Kasi hindi na yun ang desire mo. Amen. May bagong desire na tayo and that is to please God by giving Him glory sa ating pong buhay. Amen? At ang Panginoon talagang napakabuti niya because He equipped us with all the tools that we need para yung desire na yun ay magawa natin sa ating buhay. Di po ba yung saving faith na meron tayo, it's not even our works. It's not even comes from us. That saving faith came from Him. Amen? Inilagay niya yun sa ating puso. By hearing His word and we believe in Him, the saving faith comes. Hindi natin ginawa yun na paniniwalaan kaya o hindi. No, because of the word of God, because of the love of God, while they preach Jesus and His finished work, ang sabi mo sa iyong sarili, Lord, talagang mahal mo ako, ang dumi-dumi ko, pero namatay ka para sa akin, and your tears sa iyong mata ay biglang tumulo. And don't you know, tears cannot lie? Because tears ay hindi mo mapipigilan. Kung ano laman na yung damdamin, hindi mo kayang pigilan ng luha. Amen? Because there's no lies sa mga tears. Totoo yun. That's why, nung panahon po na yun na tinanggap natin siya, even the saving faith ay galing po sa Panginoon. Kaya nga po, in salvation, ang ginawa lang natin, maniwala. That's why, through faith, by His grace, through faith. Amen? So in Hebrews chapter 11 verse 6 in Amplified Version, kaya nga po binigyan tayong saving faith at hindi niya binawi yun. At the moment na tayo po'y lumalakad sa Panginoon, nandito pa rin ang pananampalataya na meron tayo. Because the Bible says, without faith, it's impossible to walk with God and please Him. It's impossible to walk with God without faith. So, isasama mo ba ang barkada mo na hindi ka tiwala sa Kanya? Especially, kung sikreto ang pupuntahan nyo? Huwag natin isama to. Sigurado, malalaman ng buong barangay. Bakit? Hindi ka tiwala. You don't have faith in that person, right? So you cannot walk with the person that you don't believe. That's why the Bible says, without faith, it's impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists and He rewards those who earnestly and diligently seek Him. Amen? Napakabuti ni Lord, no? Sinave ka na. Pinamumuhay mo lang kung sino ka. At habang pinamumuhay mo yon, may reward ka pa. Amen. Para sa kumpanya na alam natin na mababait na kumpanya, nagtatrabaho ka lang. Kumita ang kumpanya. Magugulat ka na lang, bibigyan ka ng bonus. Bakit ganoon? Ginawa mo lang naman kung anong trabaho mo. Ginawa mo lang naman kung sino ka sa kumpanya. Amen? Amen. Ganon din po ang Panginoon sa buhay natin. Amen. That's why magugulat ka na lang minsan. It's not really your obedience that God rewarded you, but because He is a good God and He's true in His promises. Lagi ko po sinasabi sa inyo, kung ang blessing nandoon, di po ba? Ang blessing, hindi gagawin pa lang ng Panginoon. Tapos na lahat yon sa krus ng Kalbaryo. Pero kung ang daan papuntang kaliwa at pilit kang pumupunta ng kanan, hindi ka palapit sa blessing. Palayo ka sa pagpapala. That's why sometimes, even though we are under the grace of God, now on salvation, there's no question.
But because of all those kind of blessings na minsan hinihingi natin sa Panginoon na hindi natin nakukuha, because of those things, palayo tayo. Amen? So, nakita po natin, impossible to please God without faith. But thank God, we have faith. Amen? Sino po may pananampalataya dito? Pwede pong itaas ang kanang kamay. Praise God. So it's not impossible for you to please God. Tama po ba? Because we have the tools that we need to please Him. Because we have faith. We just need to put our faith in God in everything we do. Amen? And He will be pleased. Even if tayo po ay pumalpak, but because we put our faith in Him, He's pleased. The requirement is not you'll make it. No, that you put your faith in Him. Amen? Amen po ba? Glory to God. So an obedient heart, nabanggit po natin last week, demonstrate faith. Tama po ba? That's why I told you, a new heart complements our new desire. Because that new heart is obedient in nature. In Romans, we have read it last week na sabi natin, yung puso na yon na inilagay sa atin ng Panginoon, He's obedient in nature. So hindi yan tumatanggi sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo yung kapwa, yung puso na yon, alam niyo na po, the source of our life, lahat yon sasabihin niya, go. And when we walk with that kind of natin sa ating buhay, decision, we demonstrate our faith in God. Amen? So, even the faith na meron tayo, binubunga yan ng puso o yung source ng ating buhay na ating pong nakikita sa ating mga sitwasyon. Amen? Andiyan pa ba tayo? Nakukuha po ba natin? And you know, without this desire na inilagay sa atin ng Panginoon sa ating puso, it's hard to walk. It will be hard for us to walk our Christian life. But because of this new desire, napakagaan. Kaya pag tinanong ako, minsan, ma-share ko lang po, may na-offend sa akin kasi sinabi ko, hindi mahirap maging Kristiyano. Ba't ko daw sinabi yon? O ba't di ko sasabihin naman? Paano magiging mahirap maging Kristiyano? Lahat ng kailangan mo, nasa iyo. Mahirap ba yun? Hindi. Sino nagpapahirap? Tayo. Because we have what we need to walk in our new creation. Amen? Ang nagpapahirap, tayo. Bakit? Inaalala mo kasi yung past eh. Inaalala mo yung old nature na masyadong maintindihin, alam mo yung ganoon na parang lahat ng sasabihin sa atin, kailangan tama. No, we cannot please everybody. As long as you know, you stand in the truth, and you walk by faith in God, lahat, kahit ano pang sabihin nila sa iyo, the time will come, it will all be revealed because you walk in the light. Amen? Maaaring sa una hindi natin maunawaan, tiis lang. Binigyan naman tayo ng Panginoon ng pagtitiis eh. And the time will come, it will be revealed. You're not praying for it, but God is faithful. Sabi niya, hindi kita iiwan at pababayaan. The battle belongs to me. At sabi niya, anumang inumpisahan niya, tatapusin niya. Amen? Pero kung yung tao na yon nagbago at humingi ng sorry sa'yo, he comes into the light. Hindi mangyayaring ma-expose sa lahat. Amen? Kaya nga pag nakita natin ang mali natin, hindi naman ine-expose ng Diyos ang mga kasalanan natin sa iba. The moment we accepted the light, in-expose niya sa atin ang mali sa atin. Pero kung hindi natin tatanggapin yung liwanag na yon and we will continue in darkness, makikita ng lahat yon. Hindi natin ina-accept lang that we're walking in darkness. Amen? Because we cannot see it. As simple as that. Amen po ba? Alam niyo po ba, our desire brings freedom in obeying God.
yung desire natin, binibigyan tayo ng kalayaan, hindi tayo napipilitan na sumunod sa Diyos. Without that new desire, pipilitin mo ang iyong sarili na sumunod sa Diyos. Sometimes, pag binasa natin ang Bible, pag nagko-contradict ang sinasabi niya, especially if it's the same version ang binabasa mo and it's contradicting each other, balikan mo yung original niya sa Greek. Kasi ang iba, mali yung pagka-translate. No? So para malaman niyo po yung parang, those who persevere, yung mga ganun na sinasabi nila, di ba? Sila mananagumpay. But the Bible says, you will not keep yourself. God will keep you. He will be the one keeping you blameless and spotless when the time our Lord Jesus Christ comes again. It's not us. Even yung mga bagay na ito ay siya. Amen? Nakuha po ba natin? Kaya ako naniniwala, kung gusto yung i-test check ang inyong mga sarili, if you truly receive Jesus in your life, and you will not, alam po yan, mangangamba sa iyong salvation, those who truly believe in Him will never fall away. Never fall away. It's impossible. Those who truly receive and believe Him will never fall away. Never. Maybe you will make mistake, but you will not abandon your faith. You will not abandon Jesus. Why? Because the Bible says, hindi ka kayang tanggalin sa kanyang kamay. Amen? This is the hand of God putting you here, and the hand of Jesus and the Holy Spirit sealed it. Kung may makakakuha sa iyo, He's greater than God. But there's no greater than Him. Amen? That's why kung alam mo yun sa iyong puso, yes, I'm making mistake, but I thank you, Lord. It will not, alam mo yun, describe yung mga mistake ko kung sino ako. This is not who will tell me who I am. Inawit natin kanina, I am who I am because you tell me, ang sabi na, I am who I am because the I am tells me who I am. What God told you. Ang sabi ng Panginoon, you are my beloved. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Panginoon, you are already forgiven. Ang dami niya sinabi sa atin kung sino tayo sa Kanya. Amen? Kaya nga po, naniniwala ako, yung tunay na tumanggap sa Kanya, hindi kailanman lalayo sa Panginoon. Amen? Test check lang po yun sa mga nagsasabi na tinanggap ko naman talaga si Lord. If I were you, because the Bible says, no one can pluck you from His hand. Or else, you are greater than Him. Hindi, kasi ako yung umalis sa Kanya. No, you cannot. That's why He told you, guaranteed. Hindi po ba napaka-good news nun? Just make it sure in your heart that you truly receive Christ sa iyong buhay. Amen? Kaya ano man dinadanas natin, nagalit ka man, no, nabigla ka, may nagawa kang hindi maganda, no one can pluck you from His hand. That's our assurance that we are saved. Amen? Kaya po yung desire na yan, it will bring freedom sa ating pong pag-obey sa Panginoon. Now, we want to please God with our family, friends, workplace, in every aspect of our lives. Totoo po yun. Nung ako po ay high school or college na siguro, alam ko high school pa lang, sumasama ako sa mga charismatic movement. Pero hindi ko alam pala na sa ano din yon sa dating faith. No? At nung college, doon ako nagkaroon ng kaibigan na born-again Christian. So sinasama niya ako. And then, nung alam ko sa puso ko yun, tinanggap ko ang Panginoon, Lord,
Sorry sa mga nagawa ko noon. Lord, di ko na uulitin yon. Pero kinabukasan nagawa ko ulit. Mga bagay po na ganoon, alam ko sa puso ko. Nung tinanggap ko ang Panginoon, I want to please Him. Sa pamilya ko, sa nanay ko, sa tatay ko, na hindi ko sila bigyan ng problema. No, talagang gusto kong gawin sa buhay ko yon. Pero even if I want to, because I did not renew my mind with the Word of God, akala ko ganun kadali. Bakit lagi akong, na-born again na ako, yung papasok ako sa school dahil gusto ko lumabas, magdadala ako ng damit. Hindi ako uuwi. Mga ganun, sabi, ba't nagagawa ko pa ito? Because of also the friends who's with me. So all of these things ay may factor po sa ating buhay. But of course, all of us, this desire, we want to please God with our family, friends, workplace, and in every aspect of our lives. Amen? Madali lang po ang dapat nating gawin. So how can we do that? In Psalm chapter 37 verse 4, ang sabi po ng salita ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Because this desire will give birth to a desire. Now, desire mo na i-please si Lord sa iyong pamilya. Ngayon, sa pamilya mo, gusto mo makakilala sila sa Panginoon. Ngayon, sa trabaho mo, gusto mo na mabago ang iyong katabi sa opisina. So, marami tayong desire, and that's pleasing God. So, this desire gives birth to desire. Kaya nga sabi po diyan sa atin, and He shall give you the desires of your heart. When you delight yourself in the Lord. Amen? So delight, ibig po sabihin ng delight is yung captivated ka, charm na charm ka. Alam niyo yung bata, kapag, di ba, yung giliw na giliw ka sa bata, yung nanggigigil ka sa kakyutan niya, ganun yung sinasabi nating delight. Tuwang-tuwa ka, namimiss mo siya. So yun po, thrilled na thrilled ka. Amen? So hindi yung, nagbabasa naman ako eh. Are you thrilled? Binasa ko naman kanina to eh. May dating ba sa'yo? Nalalambing ka ba ni Lord pag binabasa mo? Nakikiliti ba yung puso mo? Tumutulo ba minsan ang luha mo? Nabasa mo lang na, I will never leave you nor forsake you. Bigla, Lord, kay buti mo. Giliw na giliw ka sa Kanya. Delight yourself in the Lord. That's the only thing that we need to do. To delight ourselves in the Lord. Why? Because all your action will come to that believing that God is with you. Amen? Amen po ba? Pag excited tayo sa tao, usually, ano ang gusto natin? Pag excited tayo sa Kanya. Hindi ko po alam. Siyempre, gusto natin lagi siya makasama. Amen? Ayaw nga natin na mawala siya sa ating paningin. Kung pwede nga lang, honestly, hindi ka na magtrabaho. Kasi ayaw mo mawalay sa Kanya. Pero may pagkakataon na kailangan nyong maghiwalay kasi nga hinihingi ng pagkakataon. But the truth is, kung ganun mo kamahal ang isang tao, kung ganun ka nadidelight sa Kanya, ayaw mo mapahiwalay. Amen? Pagdating mo pa nga lang sa opisina office na ako, Han. Why? Bakit pinapaalam mo? Because delighting is being reflected in paying respect. Amen? So yung mga bagay po na ito, when you do that, ang sabi nga po sa atin ng salita ng Panginoon, He will give you the desires of your heart. Amen? Gusto mo siya laging kasama at kausap. Amen po ba? So immerse yourself in the Word of God. So paano pa natin i-delight sa Panginoon? Because the Lord is not with us anymore physically. But He left us with a Bible so we can read and we can communicate with Him. Amen po ba? So immerse yourself in the Word of God. Alam niyo po bakit sinabi kong immerse? Kapag ikaw ay nag-swimming, hindi pwedeng hindi ka mabasa. Tama po ba? Amen? Pag ikaw ay lumusong sa tubig, hindi pwedeng hindi mo siya mararamdaman. Hindi lang yung,
oh, ang ganda ng swimming pool. Siguro ang sarap maligo. Pero tinatamad ako, tsaka na lang. Amen? Lord, alam ko, mahal mo ako, Lord. Alam ko naman Alam ko na yun, Lord. Amen? Amen? So let's immerse ourselves in the Word of God. Dive in. Sumisid ka pa. Lalimin mo pa. At makikita mo, wala ang perlas. Yung kabibe, wala sa pampang. Nandoon sa kailaliman ng dagat. That's why when you dive in the Word of God, nakikita mo ang value mo sa Kanya. Nakikita mo, ikaw yung tinatawag niyang great pearl. Iniwan niya ang langit para sa iyo at sa akin. Why? Because we are the great pearl. Amen? Glory to God. So pay attention to what God is telling you. Accept and don't resist when He's telling you that He loves you. Don't resist. Pag sinasabi niya, mahal na mahal kita, kung mahal mo ako, Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Don't resist. Believe it. Amen? He cares for you. O sabi mo, talaga nag-care ka sa akin. Pero bakit sila lang ang nananagumpay? Ako ganito pa rin ang estado ko sa buhay. No, He cares for you. Believe it, accept it. Amen? He will never leave you. Pag sinasabi niya, I will never leave you, paniwalaan mo at tanggapin mo. I will never condemn you. And I will never, ever, ever lose you. And the Bible also tells us, we will always be His treasure. So paniwalaan po natin yun. Do not resist. Amen? Sabi mo sa katabi mo, do not resist. In Romans 10:17, when we immerse ourselves in the Word of God, ito po yung sinabi ng Bible. So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So sa pakikinig at pakikinig natin ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay dumarating sa atin. Don't you know, ano man napapakinggan mo yung nagkakaroon ka ng pananampalataya? Manood ka ng news. Sinabi nila sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Meron ka ng pananampalataya dun sa nagre-report. Pag sinabi niya, naniniwala ka. Because you're hearing it. Amen? Bakit minsan, di ba, pag tayo ay nanliligaw pa lang, lagi mo sinasabing, mahal kita. Ang ganda mo talaga, mahal kita. Bakit lagi mo sinasabi? Para matumanim doon sa tao na sinasabihan mo. Amen? Kaya nga minsan, di mo man ako sinabihang I love you ni minsan. Amen? Glory to God. So faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So kailangan po natin i-immerse ang ating sarili sa salita ng Panginoon. So wag mong problemahin kung paano lumakad sa pananampalataya. Kasi marami, pinoproblema nila Ginagawa nila sa kanilang sarili. Without them, immersing themselves in the Word of God, they're trying to do things with faith. Pero wala yung faith Kasi faith will only come by hearing and hearing the Word of God. So pansinin mo, the moment you read His Word every day, nakikipag-commune ka sa Kanya, and faith cometh. Bigla ka lumalakas, Lord, kaya ko to. Lord, salamat Ang dami ko mang pinagdadaanan because your word says, by your stripes I'm healed. Ang sabi ng doktor, wala nang pag-asa. But I thank you, Lord. Because your word says, by your stripe I'm healed. Amen? Glory to God. So the more you immerse yourself in the Word, the more you clearly see the real you in Jesus. The more you immerse yourself in the Word, the more you clearly see yourself in Jesus. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, ito po yung nagagawa sa atin ng salita ng Panginoon. And all of us, as with unveiled face, because we continued to behold in the Word of God. So patuloy po natin na pinanghahawakan ng salita ng Panginoon, nagdidepende tayo sa salita ng Panginoon, as in a mirror the glory of the Lord,
are constantly, tayo po yun, constantly being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor from one degree of glory to another. From glory to glory to glory. Amen? Kaya nga, mula sa pagiging mananagumpay, sa isa pang mananagumpay, at patuloy na nananagumpay. Why? Because you're always walk by faith in the Word of God. That's why we behold. Ang sabi po, kapag tayo ay binibehold natin, parang mirror. Sinasabi niya sa atin kung sino tayo every time we read the Word of God. At nakikita natin kung paano tayo nababago. Natatransform tayo. Hindi tayo natatransform ng ating gawa. Ang gawa natin na nagpapatunay na tayo ay transformed na. Amen? Amen po ba? Hindi tayo natatransform ng gawa. Ang makakapag-transform lang sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? So ever-increasing glory. Amen po. From one degree to another degree, for this comes from the Lord who is Spirit. The Bible says, my word is Spirit. Amen? So you will exactly know how to please God sa iyong ministry. I'm telling you. Alam na alam mo, eksaktong-eksakto sa puso mo, kung paano mo, amen, ipiplease ang Panginoon sa ministry na meron ka, sa pamilya na meron ka, sa kaibigan na meron ka, sa trabaho na meron ka. I don't need to tell you how, because you have the Holy Spirit. And when you commune with God, mas eksakto yung sasabihin niya. You know how. Just listen. We really know how. Amen? So even sa pagdidil natin sa ating mga sarili, nakikita natin yon. Pag nakikita natin kung sino tayo kay Kristo. So immersing ourselves in the Word is the same as we immerse ourselves in Christ. Yung pong binababad natin ang salita ng ating buhay sa salita ng Panginoon is the same thing na ibinababad din natin ang ating sarili kay Kristo. Amen? So the more we immerse ourselves in the Word, ito po yung nangyayari. The more we see God's goodness in our lives. The more you immerse yourself in the Word of God, the more you see how God good is in your life. And the more we see God's goodness in our lives, the more we feel His love for us. Pag nakikita mo ang kabutihan niya, lalo mo nararamdaman yung pagmamahal niya. Pag mabuti sa iyo ang kaibigan mo, di ba ramdam mo pagmamahal niya? Pag mabuti sa iyo ang employer mo, di ba ramdam mo na concern ng employer mo sa iyo? Amen? Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, immerse natin ang ating salita to delight ourselves in the Lord by reading His Word, commune with Him. So pag ginawa po natin yan, we see God's goodness. And when we see God's goodness in our lives, we feel His love more and more. And when you feel His love more and more, the more we will desire to please God. Amen? And the more we desire to please God, this will give us strength to put it in motion. Amen? Hanggat hindi mo nakikita na gusto at nais mo na gawin ang mga bagay na ito, mahihirapan ka. But God is so good. He gave His Word to us. He gave Jesus to us para tayo ay hindi mahirapan sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Amen? So napakadali po, di po ba? Ang Bible, nasa cellphone nyo na. Hindi mo lang, minsan kung wala kang time magbasa, masakit na ang iyong mata, pwede mo siyang pakinggan. Kasi nga, ang sabi ni Eugene, faith will not come by reading and reading. Faith comes by hearing and hearing. Amen? So pag pinakikinggan mo ng pinakikinggan, darating yun, kung ayaw mo magbasa, di pakinggan mo. Nasa cellphone na nga eh. Amen? Pero para hindi ka mabigatan, kailangan mong i-desire.
Kailangan mong gustuhin. At makakaya mo lang yon pag nag-umpisa ka. Ibibigay niya yung desire, tutuparin niya yung desire, bibigyan ka ulit ng desire, tutuparin niya ang desire. It's a cycle. Amen? May natututunan po ba tayo? So our new desire, pag wala po yun, mahihirapan tayo. Kasi 3 ang binigay sa atin na kasama ng new creation. The new heart, the new desire, and the new life. Amen? The new life is already in us. Kaya nga, pag nagagawa mo yung bagay na hindi sang-ayon sa new life, hirap na hirap ka. Because that's not you. Amen? Kapag ginagawa mo ang isang bagay na hindi mo naman dapat gawin dahil hindi ikaw yon, inis na inis ka. Di ba ganon? Hindi ka naman janitor, pinagwawalis ka. Di ba ayaw natin? Bakit? Kasi hindi naman ikaw yun eh. Amen? Oh, don't get me wrong po na pwede naman tayong magwalis. Just for the sake of illustration. Amen? Ayaw natin. Kasi alam natin kung sino tayo. Amen po ba? So our new desire will enable us to live our new life. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.